ay manalo sa labang ito at mapatalsik natin at maitigil na natin ang korupsyon sa ating bansa. Hindi natin pinapabagsak ang gobyerno, hindi ang gobyerno ang nilalaban natin, kung hindi ang mga estudyante. Iaalay nila ang kanilang buhay para sa inang bayan. Tuwing pumapasok tayo ng umaga sa paaralan, nasa flag ceremony tayo, nanunumpa ka sa malayang Republika ng Pilipinas. Nasusundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sinungaling ka kung hindi ka pupunta ngayon. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo sa paaralan. Ang kabataan na walang malasakit sa inang bayan, ang kabataan na walang pakialam sa korupsyon sa gobyerno, ay hindi kasama doon sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asan. Ang kabataan na hindi makikisa kontra korupsyon, na ang paglaban na ito sa korupsyon ay para sa kabataan upang sa gayon hindi mamana ng mga kabataan sa susunod na henerasyon na maupo dito ang gaya ng ginagawa ng mga naupo ngayon na walang ginawa kung hindi man magnakaw sa kaban ng bayan. Tayo lang ang nagpapakahirap eh. Puro tayo trabaho. Sahod natin 12 hours, 525. Pag ang SS kumuha 1,700. Pag Pag-ibig kumuha 1,700. Pag PhilHealth kumuha 1,500. Pag ikaw kumubra na, kinuha mo sahod mo 500 na titira, naghihintay si Aning Bebeng sa utang mo sa kanya. Diba? Kawawa tayo. Estudyante, matanda, senior citizen, unggoy, lahat yan nagbabayad ng buwis. Pati aso nagbabayad ng buwis. Eh bakit? Sino ang may mga alagang aso dito? Hindi ba kumakain ang aso nyo ng pagkain, binibili nyo? O, di ba? Ang pusa nyo, ang kalapati nyo, ang mga alaga nyong ibon. Lahat yan nagbabayad ng taxes para may pagkain tayo sa mga anak ng mga politikong palamunin, ng mga bobo, ng mga tanga, ng mga inutil, ng mga walang alam, hindi marunong mag-imbestiga, nagtuturuan lang sila, sila rin na naggakawan. House of Crocs, walang tiwala sa inyo ang taong bayan. Hindi naniniwala ang taong bayan sa imbestigasyon na ginagawa nyo. Bakit? Paano maniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ang imbestigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa naanumalya at nakawan sa gobyerno? Gaya ng sinabi ko, mga kababayan, ang komiting ito hindi ginawa para sa taong mahirap. Ang komiting yan ay ginawa para protektahan ang mga katulad nilang magnanakaw. Sila rin nagtuturuan eh. Hindi ba kayo nahihiya? Ang kakapal ng mukha ninyo, mga pulis. Akala ko ba iaalay niyo ang inyong buhay? Pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sa tingin nyo, pag kayo ay namatay diyan sa kinatatayuan ninyo na pinoprotektahan nyo ang mga putang inang bobong politiko, akala nyo ba matatawag kayong isang bayani? Hindi, sapagkat ang pinagtatanggol mo at pinoprotektahan mo ay mga kurakot na politiko. Mga kapatid, magkaisa na tayo ngayon upang sugpuin ang korupsyon sa ating bansa. Punta na kayo dito, mga kababayan. Magkaisa na tayo at magtulungan. Tama? Konti lang ang tignan mo sa mga viewers na yan ay hindi pa pumupunta dito. Sa tingin ko, lahat tayo ay merong walis tingting sa bahay natin. Sa tingin mo, pag ikaw ay nagwalis na ang hawak mo lang na walis ay 10 o 8, sa tingin mo ba kaya niya magtapo ng basura? Kaya ba niyang linisin ang mga basura? Hindi. Pero pag yan, walis na yan ay itinali mo sa iisang goma,
Kahit gaano karaming basura, kahit may lupa pa yan, kaya niyang linisin ang area mo at kaya niyang patalsikin at itapon lahat ng basura. Kaya nating mga Pilipino, magkaisa tayo at magtulungan tayo ng iisang kulay at iisang kolor para tayo ay manalo sa labang ito at mapatalsik natin at maitigil natin ang korupsyon sa ating bansa. Hindi natin pinapabagsak ang gobyerno, hindi ang gobyerno ang nilalaban natin, kung hindi ang mga nakaupo sa gobyerno na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Maraming salamat, Pilipino.